Tingin ni dating Integrated Bar of the Philippines, IBP President Atty. Domingo Cayosa, hindi pa dapat sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte maging epektibo ang bagong requirements na binanggit sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa IBP, dapat respetuhin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng patuloy na debate kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines na nananawagang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa bise. Nagbabala ang IBP laban sa panawagang pagsuway sa desisyon ng Supreme Court dahil sisirain daw nito ang pundasyon ng legal order o yung batas at alituntunin na pinapatupad sa isang lipunan. Bantaan nila ito sa balanse ng kapangyarihan at integridad ng democratic institutions, gayong meron pa namang mga legal remedy sa loob ng saligang batas. Si Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Panel, hindi sang-ayon sa pahayag ng IBP. Nauunawaan aniya ang pinagmumula ng IBP. Pero ang Kamara aniya ang may-eksklusibong kapangyarihan na isulong ang Articles of Impeachment alinsunod sa konstitusyon. Ang desisyon aniya ng Supreme Court ay nagsusuplant o nagpapalit, nag-e-expand o nagpapalawak, at nagdadagdag sa anumang nakasaad sa konstitusyon. Bago nito, mahigit 80 faculty member ng UP College of Law ang nagsabi sa isang pahayag na nababahala sila sa desisyon ng Supreme Court na nagpahinaan nila sa impeachment proceedings. May kapangyarihan daw ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon at nararapat itong bigyang laya sa kanilang mga procedure at pagsasagawa ng impeachment. Ayon kay dating IBP President Atty. Domingo Cayosa, may pagkakaiba man ang pananaw ng dalawang grupo ng mga abogado, makabubuti ito para mapalalim ang pagtalakay sa issue. Lalo't di pa naman pinal ang desisyon ng Supreme Court at pwede pang mag-file ng motion for reconsideration. It's not only interesting, but it is very important when you look at it as what is at issue here is accountability of high public officials. Nagkakamali naman ang Supreme Court. In a number of instances, the Supreme Court has corrected itself and reversed its own ruling. Isa raw sa maring tingnan ay ang panukalang gawing prospective ang desisyon o ipatupad na lang sa hinaharap at hindi ngayon. Paurong ito kasi kung titignan mo, nagdagdag ng mga requirements wala naman sa Constitution, and worse, it makes holding them accountable more difficult. Yung itong issue na ito, it will affect future generations kung it will remain as it is. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.